Hello, hello mga may angels. So, si May Diary, pauwi na 6 o'clock ako natapos. Bali, nag-2 job ako today. And yung pauwi, pero may dala akong bote, oh. Ayan, ibebenta natin yung bote. Kamusta ang lahat? Kamusta ang lahat mga day? Ang mapagod ngayong araw. Tapos sobrang init pa. Dalawang work ko today, pero isa lang po doon yung may bayad. Yung pang umaga ko. Explain ko sa inyo kung bakit. Guys, nag-work na po ako kay Bachelor. Yung tinanong ko sa inyo, ano ba ibig sabihin ng Bachelor? So, yung binata nating client, ang laki ng bahay niya. And sobrang unique. Pero pakaramdam ko, hindi siya binata, guys. Paramdam ko ano siya. Silahis, barang bading. Ang pagod. Hello guys! So, nandito na po ako sa bahay at gabi na dito guys. So, nakakain na rin kami dito nung kasama ko. At namimiss daw niya yung mga bata. Namimiss daw niya yung ingay dito. Kasi tuwing uwi kasi yun, minsan dinadala niya ng pasalubong. Lagi sila naglalaro nun. Kaya yun, namimiss niya. Sabi niya, Terona, nakakalungkot naman dito. Namimiss ko yung mga bata. Sabi ko, hayaan mo kasi 3 months yun doon bago muli makita. Gusto din niya kasing sumama guys papunta doon sa amin, magbakasyon doon sa probinsya pag umalis yung amo niya. Naglagay tayo guys ng konting cream para maano naman yung init kanina guys. Sobrang init talaga kanina. Nako, grabe. So guys, kwento ko sa inyo yung nangyari kanina doon sa bahay nung bago nating client. So, unang araw ko po yun kanina sa kanya. Tinaray ko yun yung na-recommend ni Emma. So, di ba sabi ko nga sa inyo na siya daw ay bachelor, yung binata, wala pang asawa. So, pagdating ko doon kanina guys, ay ang nadatna ko doon ay yung mother niya kasi nag-message si sir na wala daw siya sa bahay pero yung mother niya ang nandoon at para i-guide ako kung ano yung mga gawin ko, ibigay yung mga kailangan ko. So guys, nung na-meet ko na si sir, siguro mga kalagitnaan na ng trabaho ko, nakita ko si sir, sabi ko guys, ang pogi ni sir. Sabi ko, ang pogi naman nitong taong to. Pero parang nararamdaman ko sa kanya, nung the way niyang lumakad, nagsalita, and then nakita ko yung ayos ng bahay niya guys. So yun talaga, tama yung ano ko kasi basta yung ayos ng bahay niya ay ganyan na ganyan yung ayos nung pinsan kong bakla, yung malapit kong pinsan. Saka yung style ng bahay niya guys ay parang pang Asian na dating. Parang pang Asian, may mga woods, may mga anek-anek na yung mga ganyan nakikitaan ko lang yan ng mga sa mga or artist siya or kasi sa mga ganong ayos ng bahay pang babae yun. Yung mga bedsheet is may mga pink, orange. So, parang hindi angkop sa doon ko lang tiningnan, pero nung gawin na ako, nakasalamuha ko na si sir, nakausap ko na siya. So, I confirm na talaga siya. Kasi guys, dito sa Europe, ang mga bakla o tinatawag natin mga gay ay ang tawag doon, hindi sila mo makikita dito na asing malalaman mong gay kasi ang mga suot nila dito is pang lalaki din, and hindi sila dito basta nagme-makeup, naglalagay ng earrings, yung typical na bakla kasi sa atin, di ba, nagdadamit pang babae, dito hindi. As in, presentable pa rin silang mukhang lalaki. So, mahalata mo lang talaga sila kapag the way silang nagsalita, kumilos, yung, basta alam mo na yun. So, yun nga. So, mabait naman sila guys. Mabait silang mag-ina. Kaya lang, nung kami lang ni ma'am, nung nanay niya, as in. So guys, di ba, pag nagtrabaho kayo, tapos pag may nagbabantay, nagtitingin ka nung ginagawa, di ba parang nakakailang magtrabaho, parang nakaka-pressure. Kasi bawat galaw ko, tinitingnan niya kung ano yung dinadampot ko, nung nanay niya, kung ano yung ginagawa ko. Tapos after kong linisin yung salas, i-check niya.
After ko linisin yung kwarto, i-check niya. So, parang naiilang ako guys. Kasi first time ko makapagtrabaho ng ganun na nasa likod mo yung nanonood. Kasi normally yung unang trabaho ko, isang beses lang yan na titingnan ka tapos magtatrabaho na sila, hayaan ka. And then, the second time, iiwanan na ako, bibigay sa akin yung susi, tapos ako na ang bahala mag-manage ng bahay nila. So, ganun ang nararanasan ko. Pero itong first time ko guys na ganun yung nangyari sa akin. So hinayaan ko lang guys kasi nga 'di ba bago lang or maybe first time nilang kumuha ng tagalinis lalo na pag Asian pa. So guys, all in all naman, okay naman siya. 4 hours lang ako kanina doon kay Laser. So, ang pangalan ni Sir si Sir Eric, si Sir Eric. Tapos, tinatanong ko si Sir kanina, sabi ko, Sir, ano, may, ang tawag doon, nag-traveler ka ba? Sabi ko, are you a traveler, sir? Sabi niya, no, not all. Hindi daw siya masyado nagtitravel. Kasi nakita ko, guys, doon sa bahay niya, puro mga Asian talaga yung mga gamit niya sa bahay, mga pang-display, may mga sigay pa siya. May mga shell ng kabibe, ng mga, basta yung makikita mo sa hibasan, meron siyang ganun sa bahay niya. Tapos yung mga kahoy-kahoy na baka anik-anik, basta alam mo na. So, kaya naman guys, nasabi ko na, di ba, two job po ako kanina. Tapos, yung panghapon ko is wala pong bayad guys. Kasi nga, yung, di ba, yung regular client ko is, nakwento ko sa inyo na ba yun na, yung, di ba, nung dati kasi nung February may absent akong isa, March may absent akong isa, and then May, di ba, nagkasakit ako na straight yun 1 week. So, walang bayad yun. Kasi, syempre, hindi ako nag-work. Pero, monthly talaga ang bayad niya sa amin. So, ako na lang din yung nagsabi na, ma'am, huwag mo nang bayaran yung mga day ko na hindi ko napasok. Bayaran mo lang yung day na pinasok ko. So, guys, bali 4 days lang pinasok ko sa 2 weeks. So, yun lang yung binayaran. Tapos, di ba paalis na sila, ma'am? So, binanggit niya sa akin, Rona, naalala mo, di ba, may mga absent ka nung mga dating buwan. Baka, kasi total naman, buo naman yung sinahod mo before, noong February, March, April, May. So, buo naman siya, di ba? So, baka pwede mong trabahuin na lang yung mga absent mo para pair daw kami. So, yung salip na 5 hours, sabi niya kahit magtrabaho ka lang ng 3 hours, okay na sa amin yun. Basta makapagtrabaho ka lang. So, parang gusto ni ma'am na bayaran ko yung absent ko before. Nung February pa yon, nung lahat sinilip niya guys nung absent ko. So, wala naman din akong choice na nag-oo na lang ako. Sabi ko, sige ma'am, para pair tayo. Kasi alam nyo naman ma'am na hindi ko naman talaga gustuhan na absent ako. Hindi ko gustuhan, magkakasakit yung anak ko. Kasi lalo, walang magbabantay. So, sabi niya, naiintindihan ko naman yung Rona. Pero, syempre, binabayaran ka namin. Saka, nag-oo na rin ako, guys. Kesa naman mag-ano kami. Ang akin lang, sabi ko kay ma'am, sana noon mo pa siya kinaltas, noon mo pa binawas yun na hindi yung buo mo akong papasahurin. So, sabi ko, sige, at anuin ko na lang siya, tatrabahuin ko na lang yun kahit matagal ng absent. So, yun, para wala kaming ano. So, nag-start na ako kanina. 4 days yun. Guys, 4 days yun, tatrabawin ko na walang bayad yun. So, pagtsagaan na lang natin guys, kesa naman magkameron tayo ng hindi magandang ano, ba diba? So, yun nga lang, wala akong 2 days, 2 job ako, pero walang bayad yung isa. Pero okay lang sa akin. At least, maghihiwalay kami ni amo ng walang samaan ng loob. Yun yung importante sa akin. So guys, ang medyo nahirapan lang talaga ako sa paglinis ng bahay ni Sir. Alam niyo kung bakit? Yung sa mga balahibo ng aso. Doon lang ako sumusuko guys. Kasi di ba kailang engineer, alaga nila ay pusa. So, ang talagang yan na sinusukuan ko yung balahibo ng pusa, nagkalat. Kahit saan talaga, divider lahat. Sa higaan na kailangan kong vacuumin yung higaan nila kasi nga, ang daming balahibo guys. Sobra kahit sa kusina. So, ngayon na naman, ang client ko na naman ngayon naman ay may alagang aso. Sobrang dami guys. Alam niyo yung kama ni Sir sa yung sopa sa salas. Kahit pati balahibo ng aso na doon sa ilalim. So pinantanggal ko pa yung foam para malinis. So nagsiksikan yung mga balahibo siguro dahil hindi nga nalilinis. So yun lang ang ano ko talaga. Pero okay naman, mabait. Ang importante kasi sa akin guys, kapag mabait yung amo, yung client, nagtatagal talaga ako.
Pero kung yung client is masela, na naninigaw, nagmumura, inaalisan ko yan guys. Kasi nagtatrabaho ako, trabaho ang pinunta ko, hindi man para sigaw-sigawan ako. Di bali lang kung saan ako may ginawa akong mali. Kasi nakaranas ako guys dati ng isang client na isang beses ko lang napasukan na nilait-lait ako. Yung alam mo yung sinabihan, hindi ko alam kung may problema ba siya, na sinasabihan ako, ang bagal-bagal mo magtrabaho. Ginanon ako noon ng talagang harap-harapan. Marunong ka ba talaga magtrabaho? Do you know how to clean? Sabi ko, yes ma'am, because this is my job. Tapos, ba't yung inuurasan ako, ba't ang tagal-tagal mo dyan? Dapat 5 minutes ka lang dyan, dapat ganito ka lang. Iano mo yung oras mo. Kasi nga, sabi niya, kasi daw siya, in-explain niya sa akin na kasi daw siya ay nagtatrabaho daw siya at nag-earn, pinaghihirapan daw niya yung pera niya at dalawa ang trabaho daw niya sa isang araw. So, dati, hinahayaan ko lang siyang magsalita na magsalita para lang matapos ko yung trabaho ko. Yun yung nakwento ko na yata sa inyo, yung pinipilit niya ako linisan yung window niya sa labas. Ay, just imagine guys, sa building yun gusto niya abutin ko yung window, tapos yung tapakan ay hindi pa matibay. So, tinanggihan ko yung kaya lalong na-trigger siya na parang nagalit sa akin. Sabi ko sa kanya, ma'am, kung gusto mong malinis yung bintana mo, ikaw ang maglinis, linisan mo sa likod. Ako, maglilinis lang ako sa harap kasi once na mahulog ako dyan, wala akong insurance mo. Sabi ko, pag ako nahulog dyan, hindi mo ako sagutin, di ba? So, doon siya lalong kasi ayoko talaga guys na pipilitin ako sa isang bagay na alam kong sarili ko to katawan ko to, alam ko kung kaya ko yung isang bagay or hindi. So, doon siya lalong tapos napinuna niya lahat ng pinuna yung ginagawa ko. Pati yung sa shower na, pati sa H2O, tinanong niya ako, alam mo ba ang ibig sabihin ng H2O? Sabi ko, of course, water. Kasi kailangan daw yung shower, pag nalinis ko raw yung salamin ng shower, kasi di ba ang shower, pag may bathtub, sa atin di ba normally is cortina. Dito, yung ibang shower dito guys ay may bubog na naasog lang siya. So kailangan na mo siya, punasan mo rin siya pagkatapos mong linisan para hindi dumikit. Yung kalk kasi niyan, yung tubig nun, pag kahit nalinis mo na yan, nag-stay yung tubig doon, di ba namumuti-muti. So, yun yung ibig sabihin sa akin ni ma'am. Sabi ko, ma'am, alam ko yung ginagawa ko. Tapos, nung nagpinting yung tenga ko sa kanya dati, sabi ko, ma'am, do you know that you are not only one working hard? I said, sabi ko, me? Sabi ko, ginano siya, hinarapan ko siya, me? Sabi ko, I work in one day, 2 to 3 job until night. From 8 o'clock to 12 midnight, I'm working. My husband doesn't have work, ginano ko siya, walang trabaho. May 2 akong anak na nagagatas, nagdaya-diaper, ako lang nagtatrabaho. Yung asawa ko bali na yung niya, yung buto niya sa binti niya, kaya hindi siya makahanap ng normal na work. Tigal-gal yun na siya, parang napahiya siya sa akin. So sabi ko, huwag mo sasabihin na ikaw lang yung nahihirapan kasi ako din. Sabi ko sa kanya, alam mo, that time gusto ko talaga siyang iwan. Kaya lang, iniisip ko, pag iniwan ko, hindi naman ako makakasahod. Sayang yung oras ko. So, but all in all, nung nalaman niya yung istorya ko, sinabi ko sa kanya na hindi mo ako kailangan sigawan, hindi mo ako kailangan sabihan na marunong ka ba talaga. Kaya nga pinasok ko tong trabahong to Tapos, yun, nung end of time na 5 oras, alam mo yung 5 hours ko, dinagdagan niya yung sahod ko. Yung parang ginawa niya yung 5 hours, dinagdagan niya ng another 50. Ginawa niyang 6 hours. Siguro napahiya siya guys. Kasi siguro ito pa, kaya nalaman ko yung ugali niya guys na hindi maganda. Una pa lang, kinukwento niya sa akin yung mga nagtatrabaho doon sa kanya, mga nagpa-part-time na hindi daw marunong. Hindi daw marunong maglinis kasi bakit daw tumatanggap ng cleaning job kung hindi naman daw marunong. Tapos sabi pa niya, mga Pilipina din daw. So sabi ko, parang hindi maganda ugali nito. Ayun, yun nga, hanggang natapos yung namin, ko na hindi talaga maganda ugali niya. Hindi maganda ugali niya. So, yung client naman yung guy, ni-refer lang yun sa akin nung isa sa kaibigan ko. At ang nangyari, kunento ko sa kanya yung nangyari. Tapos sabi niya sa akin, Ron, na ganun talaga ugali nun. Kaya pag
hindi ka sumagot-sagot do'n sa kanya, kakaya-kayanin ka lang nun kasi client yun guys nung kaibigan ko nagtatrabaho sa salon. So yung kaibigan kong nagtatrabaho sa salon, manicurista siya, lahat ng mga client niya tinatanong niya kung gusto magpalinis ng bahay. Sa akin naman niya binibigay yung number ko. Kaya minsan may mga part-time po ako guys, na yung iba saan ka nakakuha ng part-time, yun yung nanggaling sa kaibigan ko. Tapos nung kinuwento ko nga sa kanya, ganito nangyari sa amin, nagkasagutan kami nun, nung babae. So sabi niya, tawa siya ng tawa sa akin, na Corona, ginaganyan-ganyan nga niya ako sa ano eh, na habang nagtatrabaho ako, naglilinis ang kuko niya, sinasagot-sagot ko siya, Rona. Sabi niya sa akin, so tama lang pala na sumagot ako sa kanya guys. Kasi ano, hindi maganda guys eh, hindi basta alam ko naman sa sarili ko na dapat akong sumagot, dapat kong pagtanggol yung sarili ko, or dapat tumahimik lang ako. So yan, ang haba na naman ng istoryahan natin. So guys, hanggang dito na lang yung video kasi tingnan nyo naman yung eyebag ko. So hanggang dito na lang po, 11 o'clock na dito. At hanggang dito na lang guys ang ating video for today. So yun, see you in our next video. At yun nga pala guys, yung mga bata, ayun, masayang masaya yung mga bata sa probinsya. Nagbabike sila, tigisa sila ng bike. So lagi sila naglalakad doon sa probinsya kasi guys yung kasi yung lugar namin, 'di ba kita nyo kung kayo follower ko nung una pa lang, yung lugar namin guys, 'di ba daanan ng sasakyan, may daanan doon ng para sa bike, para sa tao. So, ganun kaganda doon sa probinsya doon ni Petro. So, okay, hanggang dito na lang. Good night guys. Have a nice uh, sleep. Good night. Bye.